pagkakamali ng mekaniko, maraming madadamay sa motor. Motor na to, 3 kasa na yung pinagdalhan. Okay. Because sa kanila, dalhin nyo yung motor pag hindi nila napagana. Nagawa na Aerox version 1 na the remote. This is the keyless Aerox version 1. Ang problema na ito, na-repair na namin yung ECU. Yan, na-repair na namin. Okay. Then si customer, dinala niya na sa Yamaha. Actually itong motor na to, 3 kasa na yung pinagdalhan. Okay. Yung unang kasa hindi nagawa, pangalawang kasa hindi nagawa, pangatlong kasa hindi nagawa. Okay, hindi ko na sasabihin kung anong kasa yun ha. Hindi ko na babanggitin. Ngayon, sabi ko sa sa customer, ayos na yung ECU. Gumagana na to. Ngayon, sabi ko sa kanila, dalhin nyo yung motor pag hindi nila napagana. Dala yung motor dito. Ito yung itsura ng motor. Ito yung upuan niya. Then, ang una naming chinek kung may kuryente. So, walang kuryente. Nag-check kami dito, kung napapanood yung mga previous vlog, yung kulay orange, yan, yung orange na yan. Yan, at ito, sa kabila pala, sa kanan, ito, yung malaki. Yan. Connected yan dito sa ECU. Yan. Ito yung ECU, ayan o, yung orange na yan o. Ignition yan. Ito yan, ito. Ayan o. Check namin yan, may continuity. Eto, may mga balat na rin siya. And then yung kasa, nagrekta na rin sila. Eto, nagrekta na rin sila papunta dito. Ngayon, nag-check ako dito, itong brown. Kasi walang kuryente nung chine-check namin eh. May redondo na siya. Sa kasa, hindi nila naparidondo. Ngayon, itong brown na to, yan, connected yan dito sa sa fuse. Ayan yung ignition. Ayan yung ignition. 7.5 ampere. Ang ginawa ko, kasi wala nang connection ito, papunta dito. Okay? Kumuha ko ng tester. Ayan yung tester. Dito ko yung black, tsaka dito yung red. Wala siyang continuity, wala siyang connection. So ang ginawa ko, nagrekta muna ako ng wire papunta dito sa may fuse. Ayan. Narekta ko muna dyan sa Pero ang gagawin ko, kasi hindi na natin ito po pwedeng tastasin eh. Kawawa naman yung harness pag tinastas mo pa. Magbabypass na lang tayo dito. Pagkagapangin natin yung wire, i-connect natin dito. So, bibilang lang kayo kasi yung ignition coil is pangatlo. Okay? Ito, wala tong X na to eh. Ayan yung X oh, yung wala. Ngayon, bilang ka kung ilan niya. 1, 2, 3. Okay, ito yung walang laman, di ba? 1, 2, 3. So, itong part na to, ito yung ignition. Yung dalawa dyan. Ngayon, pwede mo siyang itap dito. Kumuha ka na lang ng balatan mo to, tapos hinangin mo. Kung gaano kakapal yung wire nito, gano'n din kakapal yung ilalagay mo. Yan. Yan yung wire oh. Yan. Kasi kuryente yan eh. Ngayon, nag-bypass na kami dito. May lumalabas ng kuryente sa ignition coil, tsaka sa spark plug cap. Ngayon ay tumuloy. Kumbaga, isang ikot lang, hindi na tumutuloy. Next na ginawa namin, suspecha namin is yung generator, itong stator. Yan. Kasi umiikot lang siya isang beses, iikot ng ganun. Tapos may lalabas sa kuryente na isang pitik, meron. Last na namin gagawin itong wiring niya. Baka may problema isa sa mga positive line o kaya negative line, kaya medyo nagkakaroon na ng loose connection. Huli na namin gagawin yun. Ang next namin na ginawa, which is ito. So, pinuksan namin itong stator. Pakita ko sa inyo guys ha. Ayan. Para lang din to sa mga kasamahan nating mekaniko na mga nanonood dito sa sa video na to. Yan. Ito isa sa napansin ko. Itong CKP, yan o. Andi dito yung tornilyo. Okay, dalawa yan eh. Ito yung isang tornilyo. Isang tornilyo. Ito isang tornilyo. Ito. Yan, nandiyan dyan yan, dalawa. Hindi dapat dyan nakalagay itong dalawang tornilyo ng CKP.
dito dapat nakalagay yan. Yan. Ito alin na to eh. Ito yung dito. Para maglalak yung CKP, hindi tatama sa magneto. Yan. Ngayon, nung binaklas namin to, yan. Nakikita niyo yung ano, nakikita niyo yung guide. May guide yan eh. Ayan oh, yung parang ano niya, TT niya. Yan, yung guide na yan ha. Ito ha. Dito naman yan papasok. Yan. So para hindi gumalaw yung stator. Para hindi gumalaw pag umiikot yung magneto. Kaya yung tornilyo na dalawa, ayan, nakikita niyo yung tornilyo na yan ha. Dito ngayon tatama yan. Yan. Pag tumama yan dyan, ibig sabihin nakatabingi yung itong ano, magneto, nakaganyan. So hindi gagala talaga yung motor, hindi aandar yung motor dahil nakatabingi. Ito na yung dalawang tornilyo. Ito yung Allen ray na maglalak dun sa pupunta sa crankcase. Okay, itong tornilyo na to dun sa may CKP. Okay? Ito na yun, nakikita nyo yan ha. Nakita ko sa inyo. Kakabit ko ngayon itong magneto. Hawa ka matamaan. Kakabit ko yung magneto ha. Merong guide din yung magneto. Ayan yun, ayan, yung kunya. Ayan yung kunya. Ayan. Tapakita ko lang sa inyo guys para magkaroon kayo ng idea. Yung kunya, dyan yung kakapit oh. Ayan oh, nakikita nyo yung awang na yan oh. So, yung awang na yun, lalapat lang natin. Yan, higit na. Ikutin mo lang. Ayan oh. Pasok na. Okay? Balik na natin yung mga ano, tornilyo para maikita natin. Itong tornilyo mga washer, kung ano yung may gas-gas, yan o. Yan o, may gas-gas yan, di ba? Yan yung paharap. Kasi yan yung tinatamaan ng ano, ng tornilyo. Yan. Yan pala yung purpose ng tali. Yan. So, balik na natin. Nakabit na natin yung magneto. So, ito yung wire ng stator. Yan. Kailangan hindi yan sasaya dito. Kaya meron goma yan. So, kabit muna natin. Yan. Yung. Then, itong isa. Pinaka ano niya. Yan. Actually, mali yan. Mamaya na lang natin ayusin. Yan. Ganyan dapat. Okay, nakikita nyo guys ha. Nakamitan natin yung magneto, nahigpitan na rin natin. Yung nut na yan 17mm. O, paanda rin natin. Eto, nakakabit na dito ha. Paanda rin natin. May check engine pa rin siya. Hanapin natin mamaya yung check engine. Pag pinandar natin yan, dapat haandar na. Kasi kanina, pagka ini-start namin, isang ganun lang, isang ikot lang, tapos namamatay. Ngayon, ito, start natin. Yun! Mandar na. Ayos, diba? Isang pagkakamali ng mekaniko, maraming madadamay sa motor. Ayan. Kasi ito, na-repair na namin yung ECU eh. Sa kaka-testing, nasira. Nasira yung starter dyan niya. So, na-repair na namin, pati yung ignition. And then, meron pang sira dito na wire. Ayan. Siguro, hindi lang din nila nakita. Yan, umaandar na yung motor oh. Yan. Oh, ito may ari ha. Sir, ilang shop na yung napuntahan nyo? Bale, 4 na po sir. 4 na? Opo, tapos oh, sige, huwag nyo nang bagitin yung shop. Ayaw pa rin umandar. Okay, ano pinapapalitan sa'yo sir? Yung stator, yung harness, saka po yung ECU. ECU, so tatlo yung pinapapalitan. Stator, harness, saka ECU. Ang ECU, nagkakahalaga to ng mga 10 plus. Ang harness, mga nasa 9 plus or 8 plus. Ang stator, nasa 5,500 to 6,000. Yan guys ha. Alagaan nyo yung motor nyo. And then, humanap kayo ng trusted na mekaniko na pupuntahan nyo or paggagawan nyo. Ayan.